Nabibigatan ka na ba ng mga pasanin mo sa buhay, lalong-lalo na sa pagkalubog sa utang? May araw at gabi ba na hindi ka na makakatulog sa kakaisip kung paano mababayaran ang lahat ng utang mo? May mga tao bang nanggigipit sa iyo dahil hindi mo pa sila kayang mabayaran dahil kapos ka pa sa pera na ibabayad mo? Ang hirap talagang malubog sa utang, mga kapatid, dahil namali tayo sa pagkapili ng desisyon at sa choices sa buhay at hindi tayo humingi ng guidance ni Lord. Kung ano ba talaga ang unang dapat gawin? Kung nakakaranas kayo ng ganitong sitwasyon, huwag niyo sanang iisipin, mga kapatid, na huli na ang lahat para makabangon mula sa pagkalubog. Huwag niyo sanang iisipin, mga kapatid, na hindi na tayo tinulungan ng Diyos o ginambayan mula sa pagkabagsak natin. Huwag niyo sanang iisipin na di na tayo mahal ng Diyos dahil sa sakit na ating nararanasan. Inalaw ni God ang lahat ng bagay na mangyari para matuto tayo sa pagkakamali. Kung meron man sa atin ngayon ang nahihirapan na dahil sa bigat ng problema na pinapasan ngayon, basahin natin ang Psalm chapter 55 verse 22. Cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. God is glad to carry your burdens and give you the daily strength you need. Yan ang pangako ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Kapag hindi na talaga makaya ang pasanin sa buhay, iiyak lang natin ang lahat sa Diyos at ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating pasanin dahil hinding-hindi hahayaan ng Diyos na babagsak ang Kanyang mga anak. Mahal tayo ng ating butihing Ama na nasa langit. Kailangan lang nating magpapakatatag para di tayo matalo ng ating kaaway na si Satanas. Kung lubog man tayo ngayon sa mga problema, lalong-lalo na sa pagkakautang, huwag pipiliing sumuko na lang dahil sa kahihiyan na idinulot ng utang. Dahil pera lang naman yan, ang importante, hindi mo tinakasan yung responsibility mo sa kanila. Magpatuloy sa pagsumikap, magtiyaga at magtiwala sa may kapal. Lahat ng mga paghihirap natin ay susuklian ng Diyos ng abundance at nag-uumapaw na biyaya kung hindi tayo susuko. In Psalm chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Kailangan lang tayo magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon, tiisin ang lahat ng hirap dahil at the end, lahat ng mga pagsumikap natin ay magbumunga. Idalangin lang natin sa Diyos ang mga taong nanggigipit sa atin sa panahon ng tayo ay lubog pa sa utang. Pipiliin nating magpatawad sa kanila dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Lahat ng ating nadaanan na pagsubok ay maging testimony natin in the future kung paano tayo tinulungan ng Diyos at kung paano tayo ginabayan. Lahat ng ating naranasan na pasanin ngayon ay magiging isang testimony kung paano tayo tinaas ng Diyos sa pagkalugmok into success. At huwag kalimutang piliing mananatiling humble kung anumang naabot sa buhay. Always remember this, God hates pride. In Proverbs chapter 8 verse 13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Proverbs chapter 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Proverbs chapter 16 verse 5, the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished.